Basag, wasak, luhaan. Isang gabi, ang mainit na tahanan ni Maribel ay naging malamig na impyerno nang itaboy siya ng sariling asawa para sa ibang babae. Habang may buhay na pumipintig sa kanyang sinapupunan, tinalikuran siya ng batas at ng pag-ibig. Ngunit sa likod ng rehas, isang ina ang isisilang, mas matibay sa bakal, mas matapang sa dusa. Kaya mo bang patawarin ang taong pumatay sa iyong dangal? O panonoorin mo siyang luhuran ang mga bakas ng iyong pait? Isang kwento ng pagtitiis, pagbangon, at wagas na pagmamahal. Hindi mo ba naintindihan? Ayoko na sa'yo. Sawa na ako sa pagmumukha mong mapagpanggap at kriminal. Ang mga salitang yun ni Ricardo ay tila mga laseta na humihiwa sa katinoan ni Maribel. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak pa ni Maribel ang isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay asul, bagong laba, at mabango pa dahil sa ginamit niyang fabric softener. Kanina lamang ay masaya niyang pinaplano kung paano sasabihin kay Ricardo na gumalaw na ang kanilang anak sa loob ng kanyang sinapupunan, isang pagpintig na nagpapatunay ng buhay at pag-asa. Ngunit ang init ng pagmamahal na nararamdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na ginaw. Dahan-dahang binitiwan ni Maribel ang sapatos ng sanggol. Nahulog ito sa sahig ng walang anumang ingay, tulad ng kanyang pusong dahan-dahang nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Tumingala siya sa kanyang asawa, sa lalaking pinangakuan siyang poprotektahan hanggang sa huling hininga. Ngunit ngayon ay tinitingnan siya na parang isang maruming basahan. Ricardo, ano bang sinasabi mo? Anong kriminal? Magkakaanak na tayo, mahal ko. Nagluto ako ng paborito mong ulam, naghihintay ako sa'yo. Pabulong na sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kalituhan. Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa hagdanan. Doon ay lumitaw si Selena, ang matalik na kaibigan ni Ricardo, na matagal na niyang pinaghihinalaan, ngunit pilit niyang pinagkakatiwalaan dahil sa utos ng kanyang asawa. Nakasuot si Selena ng isang sutlang pantulog na kulay pula, isang kasuotang pag-aari ni Maribel. Natila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon? Huwag ka nang magmalinis, Maribel, sabi ni Selena habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapak sa dangal ni Maribel. Nahanap na namin ang mga dokumento. Alam na ni Ricardo na ninanakawan mo ang kumpanya nila. At huwag mong gamitin ang batang yan para makatakas sa batas dahil baka nga hindi naman kay Ricardo yan. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang puso ay lumipat sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot na tila ba pati ang sanggol sa loob niya ay nasusugatan sa mga paratang na naririnig. Tumingin siya kay Ricardo, naghahanap ng kahit munting liwanag ng tiwala. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang galit na namumuo sa mga mata ng asawa. Ricardo, hindi totoo yan. Alam mong hinding-hindi ko magagawa yan sa pamilya mo. Mahal kita, Ricardo. Pagsusumamo ni Maribel habang sinusubukang hawakan ang kamay ng asawa. Ngunit marahas siyang itinulak ni Ricardo. Napaupo si Maribel sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa malamig na tiles ng kanilang sala. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi at mahirap huminga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naghahatid ng sakit na tila ba binubugbog ang kanyang buong pagkatao. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimulang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha ay ang biglang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Pumasok ang tatlong lalaking nakauniporme ng pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila mga martilyong nagpapakapako sa krus ng kanyang kapalaran. Maribel Santos, arestado ka sa kasong qualified theft at falsification of public documents, sabi ng isang pulis habang hinahawakan ng kanyang mga braso upang patayuin siya.
Naramdaman ni Maribel ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga payat na pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay ang huling tunog ng kalayaan na kanyang narinig. Lumingon siya kay Ricardo, umaasang kahit sa huling sandali ay pipigilan nito ang mga pulis. Ngunit tumalikod lamang ang kanyang asawa at inakbayan si Selena. Habang hinihila siya palabas ng kanilang bahay, sa ilalim ng madilim na langit at malakas na buhuhos ng ulan, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang ulan na tumatama sa kanyang mukha ay kasing lamig ng katotohanang hinaharap niya. Paano nagawang itapon ng lalaking minahal niya ang lahat ng kanilang pinagsamahan para sa isang kasinungalingan? At paano niya mapoprotektahan ang anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan kung ang mismong ama nito ang nagbukas ng pinto ng impyerno para sa kanya? Nakatayo si Maribel sa gitna ng ulan, basa, posas at wasak. Ang kanyang mundo na binuo niya sa loob ng maraming taon ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa kanyang dibdib. Isang apoy na nagsisimulang magliyab sa gitna ng bagyo. Hindi pa ito tapos. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa gitna ng 4 na pader na kasing lamig ng bangkay, ang bawat hakbang ni Maribel patungo sa loob ng selda ay tila paglubog ng kanyang mga paa sa isang kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ang amoy ng kalawang, hinaluan ng alingasaw ng pawis at basang semento, ay nanunuot sa kanyang ilong, nagpapaalala na wala na siya sa malambot at mabangong silid na binuo nila ni Ricardo. Ang ingay ng mga susi na tumatama sa mga rehas ay nagbibigay ng kakaibang panginginig sa kanyang kalamnan. Isang tunog na nagpapahayag ng pagkakulong, hindi lamang ng kanyang katawan, kundi pati na rin ng kanyang mga pangarap. Ibinagsak ni Maribel ang kanyang sarili sa isang manipis at maruming banig sa sulok. Naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa takot para sa sanggol na nasa loob niya. Dahan-dahan niyang naramdaman ang paglapit ng ilang mga anino. 3 babaeng may matitigas na mukha at mapanuring mga mata ang nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Uy, tingnan nyo, may bagong prinsesa rito. Mukhang malambot pa ang balat at amoy mamahalin. Ang mapang-uyam na boses ni Gilda, ang kinatatakutang leader sa loob ng selda, ang bumasag sa katahimikan. Hindi nakasagot si Maribel. Niyakap lamang niya ang kanyang tiyan at yumuko. Sinusubukang maging maliit hanggat maaari. Ngunit isang marahas na hila sa kanyang buhok ang nagpatingala sa kanya. Ang hapdi ay gumuhit sa kanyang anit, sapat upang maglabas ng munting daing mula sa kanyang mga labi. Huwag mo kaming dedimahin, babae. Dito, hindi uubra ang ganda mo. Lahat tayo rito ay basura. Pagpapatuloy ni Gilda habang itinutulak ang mukha ni Maribel. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang boses ang narinig mula sa pinakamadilim na bahagi ng selda. Isang boses na mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi maipaliwanag. Hayaan niyo na siya. Buntis ang tao. Huwag kayong maging hayop sa harap ng isang batang wala pang malay. Iyon si Nanay Isabel. Isang matandang babae na may mga matang tila nakakita na ng lahat ng uri ng pighati sa mundo. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa mga nagbabagang damdamin ng mga bilanggo. Bumalik si Gilda sa kanyang pwesto nang may kasamang bulong ng pagrereklamo, habang si Maribel ay naiwang nanginginig sa takot. Makalipas ang ilang oras, tinawag ang pangalan ni Maribel para sa isang bisita. Isang bahid ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Inakala niya na marahil ay natauhan na si Ricardo, na marahil ay nalaman na nito ang katotohanan. Ngunit nang makita niya ang asawa sa likod ng makapal na salamin, ang pag-asang iyon ay agad na naging abo. Walang dalang pagkain o gamit si Ricardo. Ang hawak lamang niya ay isang folder na naglalaman ng mga papel na magpapatunay ng kasalanan ni Maribel. Pirmahan mo na ito, Maribel. Kung gagawin mo ito, baka mapabilis ang paglaya mo dahil sa pag-amin.
Ayoko nang pahabain pa ang usapan. Nakakahiya ka sa pamilya ko. Ang boses ni Ricardo ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ipinadarama. Ricardo, paano mo nagagawa ito sa akin? Alam mong inosente ako. Ang anak natin, iisipin mo ba siya? Pagsusumamo ni Maribel, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Pilit na inaabot ang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Anak, sigurado ka bang sa akin yan? Sabi ni Selena, madalas kang makitang may kausap na ibang lalaki bago ka maaresto. Huwag mo na akong lokohin. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Maribel. Ang kawalan ng tiwala ni Ricardo ay mas masakit pa sa mga rehas na nakapalibot sa kanya. Hindi na niya nagawang magsalita hanggang sa tumayo si Ricardo upang umalis. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, lumingon si Ricardo at binitiwan ang huling pasabog na tila nagbaon kay Maribel sa ilalim ng lupa. Nga pala, huwag mo nang asahang babalik ka pa sa bahay natin. Pinayagan ko na si Selena na doon na manirahan sa kwarto natin. Sabi niya, mas maganda kung may nag-aalaga sa akin habang wala ka. At mukhang doon na rin niya gustong bumuo ng sariling pamilya kasama ko. Naiwang tulala si Maribel habang pinapanood ang paglayo ni Ricardo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay napuno ng sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Ang silid na binuo niya ng may pagmamahal, ang kama kung saan sila nangako ng katapatan, ay kinuha na ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Napahawak si Maribel sa kanyang tiyan habang ang mga luha ay muling dumadaloy, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding puot na nagsisimulang mag-ugat sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid-bisitahan, isang panata ang nabuo sa kanyang isipan. Isang panata na hindi niya hahayaang maging biktima lamang siya ng kanilang kalupitan. Huwag kang maingay. Baka gusto mong dagdagan ko pa ang parusa mo dahil sa istorbo. Ang boses ng gwardiya ay tila isang kumpas ng latigo na tumama sa pandinig ni Maribel. Sa gitna ng kadiliman ng gabi sa loob ng selda, ang tanging tanglaw lamang ay ang malamig at aandap-andap na liwanag mula sa pasilyo. Nakahiga si Maribel sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang malaking tiyan habang ang pawis ay tila isang ilog na dumadaloy mula sa kanyang noo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay sinasabayan ng isang matinding kirot, isang puwersa mula sa loob na tila gustong sumira sa kanyang buong pagkatao. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa isang alaala na tila isang malupit na biro. Naalala niya ang araw na binili nila ni Ricardo ang isang puting duyan. Dito matutulog ang munting anghel natin, sabi ni Ricardo noon habang hinahalikan ang kanyang mga kamay. Ngunit ngayon, ang tanging higaan ng kanyang anak ay ang marumi at matigas na sahig ng bilangguan. At ang tanging sasalubong dito ay ang amoy ng luma at bulok na pangarap. Isang matinding daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng paghihirap na hindi na kayang ikulong ng kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban para sa buhay. Nanay Isabel, tulong. Pabulong na tawag ni Maribel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mabilis na lumapit si Nanay Isabel. Ang kanyang mga kamay, bagamat magaspang dahil sa hirap ng buhay, ay naging pinakamalambot na kanlungan para kay Maribel. Huminga ka ng malalim, anak. Huwag kang susuko. Nandito ako. Hindi ka mag-iisa sa laban na ito. Ang mahinahong tinig ng matanda ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Sa loob ng ilang oras na tila walang katapusan, ang selda ay naging saksi sa isang sagupaan
sa pagitan ng kamatayan at buhay. Walang malinis na kumot, walang modernong kagamitan, at walang doktor na handang tumulong. Ang tanging naroon ay ang tibay ng loob ng isang ina at ang malasakit ng isang kapwa bilanggo. Ang bawat pag-iri ni Maribel ay puno ng puot at pag-asa. Puot para sa mga taong nagtapon sa kanya rito at pag-asa para sa batang walang kinalaman sa kasalanan ng mundo. Hanggang sa isang mahinang iyak ang bumasag sa nakakangilong katahimikan. Isang iyak na maliit at manipis, ngunit sapat na upang patigilin ang mundo ni Maribel. Dahan-dahang inilapag ni Nanay Isabel ang sanggol sa dibdib ni Maribel. Ang init ng balat ng bata ay tila isang himala na nagpawi sa lahat ng sakit na naramdaman niya. Isang lalaki, Maribel, napakagwapo ng iyong anak, sabi ni Nanay Isabel habang pinupunasan ng kanyang sariling mga luha gamit ang laylayan ng kanyang suot. Tiningnan ni Maribel ang kanyang anak. Ang maliliit na daliri nito ay tila naghahanap ng katiyakan sa gitna ng hindi pamilyar na mundo. "Angelo, ikaw ang aking Angelo," bulong ni Maribel habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa pisngi ng sanggol. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang binyag ng pait at tamis. Ngunit ang saglit na kaligayahan ay agad na napalitan ng kaba. Napansin ni Maribel na ang paghinga ni Angelo ay tila hindi regular. Ang maliliit na labi nito ay nagsisimulang maging maputla at ang iyak nito ay biglang naging isang mahinang huni na halos hindi na marinig. "Bakit ganito siya, Nanay Isabel? Bakit tila nanghihina siya?" Ang tinig ni Maribel ay napuno ng takot. Ang kanyang puso ay tila muling pinipiga ng isang malupit na kamay. Kasabay nito ang marahas na pagbukas ng rehas. Pumasok ang isang doktor ng bilangguan na may malamig na mukha. Kasunod do ang 2 gwardiya. Walang sabi-sabing kinuha ng doktor ang sanggol mula sa yakap ni Maribel. Kailangang dalhin ang bata sa infirmary. Masyadong mahina ang kanyang puso at ang kondisyon dito ay hindi mainam para sa kanya. Ang boses ng doktor ay walang bakas ng emosyon. Tila ba isang ordinaryong bagay lamang ang kanyang kinukuha. "Huwag! Ibalik niyo ang anak ko! Kakapanganak ko lang sa kanya!" Sigaw ni Maribel. Pilit niyang sinusubukang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina at ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanya. "Manatili ka rito, bilanggo. Gagawin namin ang dapat gawin," sabi ng gwardiya habang itinutulak si Maribel pabalik sa kanyang banig. Naiwang nakatihaya si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin. Tila sinusubukang abutin ang anino ng kanyang anak na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Ang silid na kanina lamang ay napuno ng buhay ay muling naging isang malamig at madilim na hukay. "Angelo, huwag mong iiwan si Mama." Ang huling bulong ni Maribel bago siya tuluyang mawalan ng malay habang ang tunog ng papalayo na iyak ng kanyang anak ay tila isang paalala na ang kanyang kalbaryo ay nagsisimula pa lamang. Walang puwang ang isang kriminal sa buhay ng batang yan. Mas mabuting kalimutan mo nang naging ina ka. Ang mga salitang iyon mula sa social worker ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Maribel. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa loob ng opisina ng bilangguan. Ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa panganganak. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na boteng plastik. Sa loob ng boteng iyon ay ang ilang patak ng gatas na pilit niyang ipiniga mula sa kanyang nananakit na dibdib. Ang tanging kayamanan na maibibigay niya sa kanyang may sakit na anak. Ang bawat patak ng puting likido ay simbolo ng kanyang buhay, ng kanyang pag-asa, at ng kanyang wagas na pagmamahal sa gitna ng dumi ng kanyang paligid. "Pakiusap, ma'am," pagsusumamo ni Maribel. Ang kanyang boses ay paos at halos magmakaawa. "Kahit ito lang po, ibigay niyo sa anak ko.
Kailangan niya ng lakas. Ako ang ina niya. Hindi niyo ako pwedeng pagbawalan na tulungan siyang mabuhay. Tumingin ang babae sa kanya ng may halong pagkadiri at pagkainip. Tapos na ang oras mo, Maribel. Ayon sa utos ng iyong asawa at ng bago niyang asawa, sila ang magpapasya kung saan dadalhin ang bata dahil ikaw ay wala sa katinuan at isang bilanggo. At napagpasyahan na nila, dadalhin ang bata sa isang pasilidad na malayo rito. Asawa, hindi pa kami hiwalay ni Ricardo. At sino si Selena para magpasya para sa anak ko? Sigaw ni Maribel. Ang kanyang galit ay sumabog tulad ng isang bulkang mayon na matagal nang kumukulo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang gwardiya. Ang kanilang mga kamay ay bumaon sa kanyang mga balikat na tila mga bakal na sipit. Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito ang luha ng isang mahinang babae, kundi ang luha ng isang inang ninanakawan ng kanyang karapatan. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa bigat ng emosyon. Ang gatas na dapat ay para kay Angelo ay nagsimulang tumulo at mabasa ang kanyang manipis na uniforme. Isang mantsa ng kabiguan na tila humihiya sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali pa ay dinala siya muli sa kanyang selda. Doon, sinalubong siya ni Nanay Isabel na may dalang basang bimpo. Walang imik na pinunasan ng matanda ang mukha ni Maribel. Ang bawat haplos ay tila isang gamot sa sugat na hindi nakikita. Wala na siya, nanay. Kinuha na nila si Angelo. Hindi ko man lang siya nayakap bago nila siya ilayo. Bulong ni Maribel habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga bisig ay tila naging manhid. Isang pakiramdam na tila may bahagi ng kanyang katawan na pinutol ng walang pampamanhid. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Bulong ni Nanay Isabel. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang bawat patak ng iyong luha ay may bilang. Darating ang araw na ang mga taong kumuha sa kanya ay sila ring magbabalik sa kanya sa iyo. Ngunit sa isipan ni Maribel, ang mga salitang iyon ay tila napakalayo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng kanyang dibdib at ang nakakabinging katahimikan ng selda na dati ay napupuno ng pangarap niyang pag-uwi. Sa kanyang gunita, nakikita niya si Selena na nakangiti habang hawak ang kanyang anak, isang larawang tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, sa tuwing naririnig ni Maribel ang iyak ng ibang sanggol mula sa malayo, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat gabi ay naging isang pakikipagbuno sa dilim, kung saan ang tanging kasama niya ay ang multo ng kanyang anak. Hanggang sa isang balita, ang nakarating sa kanya mula sa isang gwardiyang kinaibigan ni Nanay Isabel. Ang kanyang kapatid na si Elena, na dapat ay kukuha kay Angelo, ay biglang nawala at hindi na mahanap. At ang bata, hindi ito dinala sa ospital na sinabi ni Ricardo. Nasaan ang anak ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa dingding ng bilangguan. Ang kawalang katiyakan ay mas masakit pa sa katotohanan. Ang bawat sandali ng paghihintay ay tila isang habambuhay na parusa. Paano magagawang itago ng isang ama ang sarili niyang dugo at laman? At hanggang saan ang kayang gawin ni Selena upang matiyak na hinding-hindi na makikita ni Maribel ang liwanag ng araw at ang mukha ng kanyang anak? Nakatitig si Maribel sa maliit na rehas ng kanyang bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay naging matalas at malamig. Kung ang mundong ito ay naging malupit sa kanya, kailangan niyang maging mas matatag pa sa bakal ng kanyang selda. 5 taon, 1,008 araw ng pagbibilang sa bawat ukit sa pader na tila ba naging talaarawan ng aking pait. Ang mukha ni Maribel sa harap ng maliit at may lamat na salamin ay hindi na ang mukha ng babaeng pumasok sa piitan. 5 taon na ang nakalilipas. Ang dati ay mapupungay at puno ng tiwalang mga mata
ay napalitan ng isang malamig na apoy, isang klase ng tingin na tila ba nakakakita sa likod ng bawat kasinungalingan. Ang kanyang mga balat, bagamat namutla sa loob ng rehas, ay nagkaroon ng tigas na tila ba hinubog sa apoy ng pagtitiis. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat daliri niya ay tila handa ng humawak muli sa renda ng kanyang kapalaran. Sa loob ng 5 taon na yon, ang selda ay naging kanyang paaralan. Sa ilalim ng gabay ni Nanay Isabel, natutunan ni Maribel na ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang dahas, kundi ang talas ng isipan at ang tibay ng sikmura. Gabi-gabi, sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, tinuturuan siya ng matanda tungkol sa mga numero, tungkol sa mga pasikot-sikot ng batas, at kung paano basahin ang tunay na kulay ng isang tao sa likod ng kanilang mga salita. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Maribel, madalas sabihin ni Nanay Isabel habang iginuguhit ang mga basic accounting principles sa sahig gamit ang isang pirasong uling. Ang mga tao ay pwedeng magsuot ng maskara, pwedeng magpanggap na anghel, pero ang mga dokumento at ang pera ay laging nagsasabi ng katotohanan. Iyan ang gagamitin mo para mabawi ang dangal mo at ang anak mo. Dumating ang araw na hindi akalain ni Maribel na masisilayan niya pa. Ang tunog ng mabigat na bakal na pintuan na dahan-dahang bumubukas ay hindi na nagdulot ng takot sa kanya. Sa halip, ang bawat pag-ikot ng mga gears nito ay tila isang musikang nagpapahayag ng kanyang muling pagsilang. Ang sikat ng araw na tumama sa kanyang balat paglabas niya sa gate ng correctional ay tila isang masakit, ngunit masarap na haplos. Napapikit si Maribel. Ninanamnam ang hangin na hindi amoy kalawang at hindi amoy pighati. Hawak niya ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan, isang lumang rosaryo, ang tanging natitirang larawan ni Angelo na malabo na ang kulay, at ang mga notes na ibinigay sa kanya ni Nanay Isabel. Inayos ni Maribel ang kanyang suot na lumang blusa. Lumingon siya sa kalsada, umaasang kahit paano ay may isang pamilyar na mukha na maghihintay sa kanya. Marahil ay ang kanyang kapatid na si Elena o kahit isang malayong kamag-anak na naawa sa kanya. Ang kanyang puso, na pilit niyang pinatigas, ay biglang kumitig ng may halong kaba at pananabik. Inisip niya na baka sa loob ng 5 taon ay nagbago si Ricardo, na baka ang konsensya nito ang magdala rito sa harap ng gate upang humingi ng tawad. Ngunit ang mahabang kalsada sa harap ng bilangguan ay nanatiling tahimik at bakante. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin sa semento. Walang sasakyang huminto. Walang taong tumawag sa kanyang pangalan. Ang katahimikan ay tila isang malupit na sagot sa lahat ng kanyang mga lihim na dalangin. Isang matandang driver ng tricycle ang dumaan at tumigil sa kanyang harapan. Tiningnan siya nito nang may halong pagkakilala at lungkot. "Saan tayo, ma'am? Mukhang wala pong sumundo sa inyo." Ang boses ng matanda ay puno ng pakikiramay na lalong nagpabigat sa dibdib ni Maribel. "Sa lumang terminal po," sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay buo ngunit may halong pait. Habang umaandar ang tricycle papalayo sa bilangguan, tiningnan ni Maribel ang kanyang sarili sa maliit na side mirror. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang babaeng iiyak dahil lang sa iniwan sa gitna ng daan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi sa loob ng 5 taon ay naging mga kristal ng determinasyon. Ricardo. Selena. "Akala niyo ba ay natapos na ang lahat sa pagkakulong sa akin?" Bulong niya sa kanyang sarili habang ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. 5 taon ninyong ninakaw ang buhay ko. 5 taon ninyong inilayo sa akin ang anak ko. Ngayong malaya na ako, titiyakin ko na ang bawat segundong kinuha nyo ay babayaran nyo ng higit pa sa inaasahan nyo. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang malaking katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Nasaan si Angelo?
Bakit hindi mahanap si Elena? At ano ang totoong dahilan kung bakit tila binura siya ng kanyang sariling pamilya sa mundo? Habang bumababa siya sa terminal, isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa isang lumang radyo sa tabi ng kalsada. Isang balita tungkol sa matagumpay na pagpapalawak ng kumpanya ng mga Ricardo at ang anunsyo ng kanilang engrandeng anibersaryo ni Selena. Ang tunog ng kanilang tawanan sa interview ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Napahinto si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay naikuyong ng mahigpit. Sa kanyang harapan ay ang malawak na mundo na puno ng kawalang katiyakan, ngunit sa kanyang puso ay may isang direksyon na malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi kami tumatanggap ng pulubi rito. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Ang boses ng gwardiya sa harap ng malaking gate ng mansyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Maribel. Nakatayo siya sa gitna ng initan, bitbit ang kanyang maliit na plastic bag habang nakatingin sa bahay na dati niyang pinamumunuan bilang asawa at reyna. Ang pintuan na dati ay bumubukas nang may kagalakan sa bawat pagdating niya ay tila naging isang pader ng bakal na walang pakiramdam. Ang bawat dekorasyon sa hardin, ang mga halamang bougainvillea na siya mismo ang nagtanim ay wala na. Pinalitan ng mga mamahaling estatwa at banyagang halaman na halatang panlasa ni Selena. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na nilulukot at itinatapon sa putikan. Napahawak si Maribel sa rehas ng gate. Ang init ng bakal ay dumadaloy sa kanyang palad, ngunit mas matindi ang init ng hiya at sakit sa kanyang dibdib. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Maribel. Asawa ako ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigla na tila ba naging estranghero siya sa sarili niyang buhay. Isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang lumabas mula sa garahe. Tumigil ito sa harap ng gate at bumaba ang bintana. Doon ay nakita niya si Ricardo. Suot nito ang isang mamahaling polo shirt, maayos ang buhok at amoy tagumpay. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata kay Maribel, walang bakas ng pagmamahal o kahit kaunting awa. Ang nakita lamang ni Maribel ay ang pagkadiri at pagkairita. Bakit ka nandito? Ang tanong ni Ricardo ay kasing lamig ng yelo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Binigyan ka na ng pagkakataon ng batas. Huwag mo nang sirain ang katahimikan ng pamilya ko. Ricardo, ang anak natin, si Angelo, nasaan siya? Ang boses ni Maribel ay puno ng pagsusumamo. Habang pilit niyang inaabot ang bintana ng sasakyan, kumuha si Ricardo ng ilang pirasong papel na pera mula sa kanyang pitaka at walang pakialam na inihagis ito sa paanan ni Maribel. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa semento, tila mga tuyong dahon na walang halaga. Yan, panggastos mo para makalayo ka rito. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng batang yon. Wala kang karapatan. Mabilis na tumaas ang bintana ng sasakyan at humarurot ito paalis. Iniwan si Maribel sa gitna ng usok at alikabok. Dahan-dahang lumuhod si Maribel sa semento. Hindi niya pinulot ang pera. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa magaspang na kalsada hanggang sa maramdaman niya ang hapdi. Ang kanyang buong pagkatao ay tila dinudurog sa ilalim ng gulong ng kawalang katarungan. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakarating si Maribel sa lumang apartment ng kanyang kapatid na si Elena. Ngunit ang pinto ay nakakandado ng makapal na kadena. Ang bintana ay puno ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Isang kapitbahay ang lumabas at tiningnan siya ng may pagtataka. Wala na rito si Elena, ma'am. Halos 4 na taon na ang nakalilipas mula nang bigla siyang mawala. Sabi ng mga nakakita, may mga lalaking kumuha sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ang kwento ng kapitbahay ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katinoan ni Maribel. Nawala?
Paanong nawala? Ang tanong ni Maribel, ang kanyang mundo ay tila muling gumuguho sa bawat impormasyong natatanggap niya. Kung wala si Elena, nasaan si Angelo? Ang kaisa-isang tao na pinagkatiwalaan niya sa kanyang buhay ay tila binura rin sa mapa. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng terminal, nakaramdam si Maribel ng isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na sombrero ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang maliit at lukot na papel. Sabi ng isang kaibigan, "Kailangan mo ito. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sino sa mansyong yon." Bulong ng matanda bago ito mabilis na naglakad palayo at nawala sa karamihan. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang papel. Sa loob nito ay may nakasulat na isang numero ng telepono at isang pangalan ng isang maiim orphanage sa labas ng lungsod. Ang kanyang puso ay tila muling nabuhayan ng isang munting kislap ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding takot. Paano nagawang linlangin ni Ricardo ang lahat upang palabasin na nawawala ang kanyang kapatid? At anong uri ng panganib ang kinakaharap ni Angelo sa lugar na hindi niya alam? Nakatayo si Maribel sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng terminal. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa malayo. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang kaluluwa ay gising na gising. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa katotohanang pilit na ibinabaon ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. "Angelo, hintayin mo si Mama. Hahanapin kita. Kahit saang sulok pa ng impyerno kanila itinago. Huwag mo akong pilitin, Selena. Alam nating dalawa na ang perang ibinibigay mo ay hindi sapat para sa katahimikang binibili mo mula sa akin." Ang boses ng isang lalaki na may bahid ng pagbabanta at kalasingan ay tila isang kuryenteng gumuhit sa likod ni Maribel. Sa mga sandaling iyon, nakatalikod siya habang nagpupunas ng isang madungis na mesa sa gilid ng kalsada, malapit sa kumpanyang dati niyang pinamumunuan. Ang basahan sa kanyang kamay ay mabigat dahil sa dumi at sabon. Tila ba sumisimbolo sa bigat ng buhay na kanyang pinapasan ngayon. Ang kanyang mga daliri, na dati ay makinis at inaalagaan ni Ricardo, ay magaspang na at may mga sugat dahil sa maghapong paghuhugas ng mga pinagkainan. Napatigil ang kamay ni Maribel. Ang tunog ng basang-basahan na dahan-dahang tumutulo sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang muling pagkadurog. Sa kabila ng dingding ng karinderya, nararamdaman niya ang presensya ni Selena, ang babaeng nagnakaw ng kanyang katinoan, ng kanyang asawa at ng kanyang anak. "Sinabi ko na sa'yo, iyan na ang huli." Ang matalim at pabulong na sagot ni Selena, ang boses na dati ay nagpapanggap na anghel sa harap ni Ricardo, ay puno na ngayon ng lason. "Binayaran na kita para manahimik tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Kung hindi dahil sa akin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos." Naramdaman ni Maribel ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, tila ba ang hangin sa paligid ay naging lason. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang kumpirmasyon sa hinala na matagal nang kumakain sa kanyang puso. Hindi lamang siya biktima ng pagkakataon, siya ay biktima ng isang planadong krimen. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kailangan niyang humawak ng mahigpit sa gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang bumagsak. Sumilip si Maribel mula sa gilid ng luma at kupas na kortina ng karinderya. Nakita niya ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa dilim at sa tabi nito ay nakatayo si Selena. Suot ang isang itim na salamin kahit gabi na. Kaharap niya ang isang lalaking may magulong hitsura, tila ba galing sa isang madilim na nakaraan na pilit itinatago ni Selena. "Akala mo ba ganoon kadaling burahin ang nakaraan, Selena?" Ang mapangyam na tawa ng lalaki ay nagpadala ng panginginig sa kalamnan ni Maribel. "Alam ko kung sino ka talaga bago ka naging asawa ng isang bilyonaryo. Alam ko ang bawat kasinungalingang itinanim mo para mapakulong ang kawawang babaeng iyon.
Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Selena. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at marahas na isinampal ito sa dibdib ng lalaki. Umalis ka na at tandaan mo, isang salita mo lang tungkol sa insidente sa warehouse, sisiguraduhin kong hindi mo na masisikatan ng araw ang iyong mga anak. Warehouse? Ang salitang yon ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakasarang pinto sa alaala ni Maribel. Iyon ang lugar kung saan sinabi ni Ricardo na nahanap ang mga nawawalang pera. Nang makaalis ang sasakyan ni Selena, naiwang nakatayo ang lalaki habang binibilang ang pera sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Ang puso ni Maribel ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Ang lalaking ito ang hawak ang katotohanang magpapalaya sa kanyang pangalan. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, isang pamilyar na amoy ng pabango ang humampas sa kanyang pangamoy. Lumingon siya at nakita ang isang anino na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Isang aninong tila ba kanina pa nagmamasid sa kanya. "Sino ka?" Ang tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Ang anino ay dahan-dahang lumapit at sa ilalim ng liwanag, nakita ni Maribel ang mukha ng isang tao na huli niyang nakita sa loob ng bilangguan. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa labas ng rehas. Sino ang lalaking kasabwat ni Selena at ano ang koneksyon niya sa nakaraan na pilit ibinabaon sa warehouse? Higit sa lahat, kakampi ba o kalaban ang taong kanina pa sumusubaybay sa bawat kilos ni Maribel? Nakatayo si Maribel sa gitna ng kadiliman. Hawak ang basahang puno ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong tuklas na katotohanan. Ang sining ng paghihiganti ay nagsisimula sa pagtuklas sa mga lihim na pilit itinatago ng kadiliman. Anak niyo ba talaga siya? Bakit wala kayong maipakita kahit isang pirasong papel na magpapatunay na sa inyo ang batang yan? Dito sa bahay ng pag-asa, hindi sapat ang luha para makuha ang isang bata. Ang boses ng tagapangalaga ng ampunan ay tila isang malamig na pader na humaharang sa kaisa-isang hininga ni Maribel. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lukot at kupas na larawan ng isang sanggol. Ang tanging alaala na natira sa kanya mula sa loob ng bilangguan. Ang kanyang mga kuko ay madumi at may mga bahid ng grasa mula sa pagtatrabaho sa karinderya. Isang malupit na kaibahan sa malinis at maputing uniforme ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang bawat sentimo na inipon niya mula sa paghuhugas ng pinggan ay nakasuksok sa kanyang bulsa, pilit na pinagkakasya para sa pamasahe patungo sa liblib na lugar na ito. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa umabot ito sa kanyang balikat. Ang kanyang puso ay tila isang basong may lamat na dahan-dahang nababasag sa bawat salitang naririnig niya. "Ma'am, pakiusap po, ako ang ina niya. Ninakaw siya sa akin 5 taon na ang nakalilipas." Ang boses ni Maribel ay paos. Tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Kahit masilayan ko lang po siya mula sa malayo. Kahit malaman ko lang na humihinga pa siya. Sa labas ng maliit na opisina, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ay isang malawak na bakuran na puno ng alikabok. Doon, nakita ni Maribel ang isang grupo ng mga bata na naglalaro. Ang tunog ng kanilang mga tawanan ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Dahil alam niyang sa gitna ng ingay na iyon ay may isang batang hindi marunong tumawa. At doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, nakita niya ang isang maliit na anino, isang batang lalaki na may suot na kupas at punit na sando. Nakaupo ng mag-isa sa lupa
habang gumuguhit ng kung ano gamit ang isang pirasong kahoy. Ang bata ay payat at ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng gasgas at pasa. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagtigil ng mundo. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo na tila ba puno ng buhangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang sigaw ng pagkilala. Dugo niya iyon, laman niya iyon. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagnanais na tumakbo, yakapin ang bata, at bawin ang lahat ng taong nawala sa kanila. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Pigil ng katotohanang siya ay isang dating bilanggo na walang maipapakita, kundi ang kanyang pighati. Biglang lumapit ang isang mas malaking bata at marahas na itinulak ang maliit na batang lalaki. Natumba ang bata sa lupa at ang kanyang iginuhit ay nabura ng alikabok. Walang imik na tumayo ang bata. Hindi umiyak, hindi lumaban. Pinagpagan lamang nito ang kanyang maduming tuhod nang may isang uri ng pagtitiis na hindi nararapat para sa isang 5 taong gulang. Ang hapdi sa dibdib ni Maribel ay naging isang pisikal na sakit. Tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang baga. Ang kanyang mga luhang pilit niyang pinigilan ay nagsimulang pumatak sa semento. Mabilis na natutuyo dahil sa init. Tila ba pati ang mundo ay ayaw kilalanin ang kanyang pagdurusa. Angelo. Ang bulong na yon ay tila isang dalangin na hindi nakalagpas sa kanyang mga labi. Paano nagawang itapon ni Ricardo ang sarili niyang anak sa ganitong uri ng buhay habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan? Kasama si Selena. Ang galit na kanina ay munting kislap lamang ay naging isang naglalagablab na apoy sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang bawat pasa sa balat ni Angelo ay isang utang na kailangang bayaran ni Ricardo ng dugo at luha. Dahan-dahang lumingon ang bata patungo sa direksyon ng opisina. Ang kanyang mga matang kasing itim ng gabi at kasing lalim ng dagat, ay tumama sa paningin ni Maribel sa likod ng bintanang may rehas. Walang emosyon ang mukha ng bata. Tila ba ang buhay ay kumuha na ng lahat mula sa kanya bago pa man siya magkaisip. Tumingin si Angelo kay Maribel. At sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng isang nakakabinging katanungan. Nakita ni Maribel sa mga mata ng kanyang anak ang isang pamilyar na takot. Ang parehong takot na naramdaman niya noong gabing iwan siya ni Ricardo sa gitna ng ulan. Makikilala ba siya ng batang ito na kailanman ay hindi niya nayakap ng matagal? O tinitingnan lamang siya nito bilang isa pang estranghero na dadaan at iiwan din siya sa gitna ng alikabok? Nakatayo si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa salamin ng bintana habang pinapanood ang kanyang anak na muling yumuko at nagpatuloy sa pagguhit sa lupa. Ang kanyang hininga ay naging isang panata. Hindi siya aalis dito nang hindi kasama ang kanyang anak, kahit na kailangan niyang gibain ang bawat pader ng ampunang ito. Sino ka ba talaga? Bakit parang nakita ko na ang mga matang yan sa isang panaginip na pilit ko nang kinalimutan? Ang boses ni Ricardo ay tila isang malalim na tunog mula sa ilalim ng lupa, nagpapatigil sa bawat pintig ng puso ni Maribel. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Maribel sa makintab na sahig ng malawak na lobby ng kumpanyang dati ay sa kanya rin. Hawak niya ang isang basahang punong-puno ng tubig at sabon, habang ang kanyang mga kamay ay namumula dahil sa matapang na kemikal ng panlinis. Ang amoy ng floor wax at mamahaling pabango sa loob ng gusali ay tila isang laso na nagpapaalala sa kanya na siya ay isa na lamang anino sa sarili niyang kaharian. Suot ni Maribel ang isang kupas na uniforme ng utility worker. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng kolorete. Pinilit niyang yumuko ng lalong mababa. Tila sinusubukang ibaon ang kanyang buong pagkatao sa ilalim ng tiles upang hindi siya makilala. Pasensya na po, sir. Ako po si Isay, ang bagong tagalinis. Ang boses ni Maribel ay naging paos at mababa.
Malayo sa malinaw at matapang na tinig ng dating Maribel Santos. Tumigil si Ricardo sa kanyang harapan. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay kasing kinang ng sahig na kapupo na lamang ni Maribel. Naramdaman ni Maribel ang bigat ng tingin ni Ricardo. Isang tingin na tila ba may hinahanap sa likod ng kanyang mga balikat. Ang bawat hininga ni Maribel ay tila isang pakikipagsapalaran. Baka marinig ni Ricardo ang kaba sa kanyang dibdib na tila isang tambol na nagwawala. "Isay? Taga saan ka?" Muling tanong ni Ricardo. Ang kanyang tono ay may halong pagkalito at hindi maipaliwanag na pangungulila. "Sa malayo po, sir. Naghahanap lang po ng marangal na trabaho para sa pamilya," sagot ni Maribel, habang mabilis na pinupunasan ng isang mantsa sa sahig na wala naman talaga doon. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Selena. Suot ang isang matingkad na pulang damit at sapatos na may matataas na takong. Ang tunog ng bawat hakbang niya sa sahig ay tila mga saksak ng karayom sa pandinig ni Maribel. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang mga painting na pinili ni Maribel noon, ay tila ba nagtatawanan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. "Ricardo, darling, why are you talking to a janitress? We're going to be late for our meeting." Ang boses ni Selena ay puno ng pagmamataas at pilit na lambing. Ngunit para kay Maribel, ito ay tunog ng isang ahas na nanunukso. Tumingin si Selena kay Maribel mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkadiri. "At ikaw, Isay, o kung ano man ang pangalan mo, bilisan mo ang paglilinis." Ayaw ni Ricardo ng maruming paligid. "Baka gusto mong matanggal agad sa unang araw mo?" Hindi sumagot si Maribel. Niyakap niya ang kanyang timba at basahan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik na hawakan nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng ninakaw nito sa kanya. Ang kanyang dangal, ang kanyang asawa, at ang bawat yakap ni Angelo na ipinagkait sa kanya. "Pasensya na po, ma'am. Tatapusin ko na po," ang huling sabi ni Maribel bago siya mabilis na tumayo at naglakad patungo sa madilim na silid ng mga janitor. Sa loob ng maliit at masikip na silid na yon, isinandal ni Maribel ang kanyang likod sa malamig na pader. Dito, sa gitna ng mga walis at basahan, ang kanyang puso ay tila sasabog sa halo-halong emosyon. Ang makita si Ricardo nang malapitan, ang maamoy ang pamilyar niyang pabango, ay tila muling nagbukas sa lahat ng sugat na pilit niyang pinaghihilom sa loob ng 5 taon. Paano nagagawang yakapin ni Ricardo ang babaeng pumatay sa kanilang kaligayahan? At hanggang kailan kayang magtago ni Maribel sa ilalim ng pangalang Isay habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng katotohanan? Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Ricardo nang kumuha ito ng panyo kanina. Pinulot ito ni Maribel, isang maliit na laket na kulay ginto. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon ay nakita niya ang larawan ng isang batang lalaki na hindi niya kailanman nakita sa loob ng mansyon. Hindi iyon ang anak ni Selena. Sino ang batang nasa loob ng laket ni Ricardo? At bakit tila itinatago niya ito mula sa paningin ng mundo, lalo na kay Selena? Napatitig si Maribel sa larawan habang ang isang bagong katanungan ay nagsimulang gumulo sa kanyang isipan. Ang sining ng pagtatago ay hindi lamang para sa kanya. Tila ba ang mansyon ni Ricardo ay punong-puno rin ng mga lihim na handa nang sumabog sa kahit anong sandali? Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pasimpleng sulyap mo? Isang dumi ka lang sa sahig na ito, Isay. Huwag mong hintayin na ako mismo ang kuskos sa iyo palabas ng kumpanyang ito. Ang boses ni Selena ay tila isang matalim na bubog na kumikiskis sa pandinig ni Maribel. Sa mga sandaling iyon, ang hapon ay nagbabanaag na ng kulay kahel sa malalaking bintana ng opisina ni Ricardo. Ngunit sa loob ng silid ay nagahari ang isang nakakasakal na tensyon. Hawak ni Maribel ang isang dustpan. Ang kanyang katawan ay nakayuko
habang tinitipon ang mga piraso ng papel na sadyang pinunit at ikinalat ni Selena sa sahig upang pahirapan siya. Ang bawat pagyuko ni Maribel ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Maribel ang matalas na dulo ng takong ni Selena na tumapak sa kanyang mga daliri habang dinadamot niya ang mga basura. Ang hapdi ay gumuhit sa kanyang kamay, ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat sakit na nararamdaman niya ay tila isang paalala na ang kanyang misyon ay mas malaki kaysa sa anumang pisikal na pagdurusa. Pasensya na po, Ma'am Selena. Lilinisin ko lang po ito at aalis na ako. Ang boses ni Maribel ay nanatiling kalmado, tila isang dagat na payapa bago ang isang malakas na bagyo. Nang makalabas si Selena ng silid upang sagutin ang isang tawag, mabilis na kumilos si Maribel. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakayuko, ay naging matalas at mapanuri. Alam niya na may itinatago si Selena. Sa ilalim ng isang pile ng mga folder sa gilid ng mesa, nakita niya ang isang dulo ng isang resibong kulay asul, isang pamilyar na kulay ng bank transfer na hindi para sa kumpanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang tibok. Bawat pintig ay naghahatid ng kaba sa kanyang buong pagkatao. Nakita niya ang isang pangalan, ang pangalan ng lalaking naririnig niyang kausap ni Selena sa karinderya. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang pribadong account. Ito na ang katotohanang hinahanap niya. Ang ebidensya na magpapatunay na si Selena ang tunay na magnanakaw, ang tunay na kriminal na dapat ay nasa likod ng rehas. Ngunit bago pa man niya maitago ang dokumento sa loob ng kanyang uniforme, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay. Mabilis niyang isiniksik ang papel sa loob ng kanyang medyas at muling nagpanggap na nagpupunas ng lamesa. Bumalik si Selena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kaba. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa tumpok ng mga folder na tila ba may hinahanap siyang nawawala. Nasaan ang folder na kulay asul na nandito kanina? Ang tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na hiyaw na tila ba isang hayop na nasusukol sa kanto. Ikaw lang ang tao rito. Nasaan ang dokumentong yon? Wala po akong kinukuha, ma'am. Naglilinis lang po ako ng mga basura sa sahig. Sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Sinusubukang itago ang kislap ng tagumpay na nagsisimulang mabuo sa kanyang kalooban. Marahas na hinablot ni Selena ang bag ni Maribel at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa sahig. Ang maliit na bote ng tubig, ang lumang panyo, at ang tanging larawan ni Angelo ay nagkalat sa sahig. Tinadyakan ni Selena ang mga gamit ni Maribel. Tila ba ito ay mga basurang walang halaga? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Alam kong may pinaplano ka. Mula nang dumating ka rito, tila ba ang lahat ay nagkakagulo? Sigaw ni Selena habang dinuduro ang mukha ni Maribel. Guard, tawagin ang security. Ang janitress na ito ay nagnanakaw ng mahahalagang dokumento. Pumasok ang dalawang malalaking gwardiya at hinawakan si Maribel sa magkabilang braso. Ang kanilang mga kamay ay bumaon sa kanyang balat. Isang pakiramdam na tila muling nagbabalik sa kanya sa gabing siya ay arestuhin. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Ang dokumentong nasa loob ng kanyang medyas ay kasing init ng isang nagbabagang uling na handang sumunog sa lahat ng kasinungalingan ni Selena. Kasabay ng kaguluhang ito ay ang pagpasok ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagkalito. Tumingin siya kay Selena na ngayon ay nag-uumpisa ng umiyak ng peke at pagkatapos ay tumingin kay Maribel, ang janitress na may mga matang tila pamilyar sa kanyang kaluluwa.
Anong nangyayari rito? Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila nagpatahimik sa buong silid. Ricardo, darling, ang babaeng ito. Ninanakawan tayo. Kinuha niya ang mga bank records na inaayos ko para sa audit bukas. Ang pagsisinungaling ni Selena ay tila isang mahusay na pag-arte sa isang teleserye, punong-puno ng hikbi at drama. Tumingin si Ricardo kay Maribel. Sa loob ng ilang segundo na, tila walang katapusan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga matang yon ni Maribel, nakita ni Ricardo ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang kombinasyon ng sakit, puot, at isang uri ng katapangan na tila ba humahamon sa kanya na alalahanin ang nakaraan. Ikapkap niyo sa kanya ang lahat. Huwag niyo siyang palalabasin hanggat hindi natatagpuan ang dokumentong yon. Utos ni Ricardo, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Naramdaman ni Maribel ang paghila sa kanya ng mga gwardiya patungo sa silid ng investigasyon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglapit sa bingit ng bangin. Kung matatagpuan nila ang dokumento sa kanyang medyas, hindi lamang siya matatanggal sa trabaho, maaring muli siyang mabilanggo sa ilalim ng mga bagong paratang ni Selena. Ngunit habang hinihila siya, isang munting kislap ng laket sa leeg ni Ricardo ang muling kumuha ng kanyang atensyon. Ang lihim ng batang nasa larawan ay tila isang alas na maaari niyang gamitin. Paano makakatakas si Maribel sa bitag na ito ni Selena nang hindi nawawala ang kaisa-isang ebidensya na kanyang nakuha? At ano ang gagawin ni Ricardo kapag nalaman niyang ang janitress na kanyang ipinapakapkap ay ang asawang dati niyang pinangakuan ng langit at lupa? Nakatayo si Maribel sa pintuan ng silid. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba, habang ang anino ni Selena ay nakangiti ng may tagumpay sa likuran ng kanyang asawa. Ang labanan para sa katotohanan ay tila naging isang laro ng buhay at kamatayan. Hubarin mo ang iyong mga sapatos, Isay. Huwag mo nang hintayin na ang mga gwardya pa ang gumawa nito sa iyo. Ang boses ni Ricardo ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng maliit at malamig na silid ng seguridad. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Maribel ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tunog ng aircon na tila ba humuhuni ng isang malungkot na awit. Nakaupo siya sa isang matigas na silyang bakal, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang pawis sa kanyang noo ay tila ba naging yelo sa tindi ng kaba. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng determinasyon ay patuloy na naglalagablab. Naramdaman ni Maribel ang bawat hibla ng papel na nakatago sa loob ng kanyang medyas, ang ebidensyang magpapatunay na si Selena ang tunay na magnanakaw. Ang bawat paggalaw ng kanyang paa ay tila isang babala na ang kanyang mundo ay muling guguho sa isang maling pagkilos. Bakit ka natitigilan, Isay? May itinatago ka ba talaga? Ang mapanguyam na boses ni Selena ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Maribel. Nakatayo si Selena sa tabi ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa braso ng asawa na tila ba siya ang biktima sa gitna ng lahat ng ito. Dahan-dahang yumuko si Maribel. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila isang paglalakbay pabalik sa madilim na selda na tinulugan niya sa loob ng 5 taon. Sa gitna ng sahig, nakita niya ang mga gamit niyang nakakalat. Ang lumang panyo, ang bote ng tubig, at ang isang maliit na piraso ng papel na kanina pa tinititigan ni Ricardo. Iyon ang lumang larawan ng ultrasound ni Angelo, ang kaisa-isang bagay na hindi kinuha ni Selena noong gabing iyon dahil sa pagmamadali. Ano ito? Ang tanong ni Ricardo, dahan-dahang pinulot ang larawan. Ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig habang tinitingnan ang malabong imahe ng isang sanggol sa loob ng sinapupunan. Isay, bakit meron kang ganitong klaseng larawan? Gamit ko po iyan, sir.
Alaala po ng anak ko na kinuha sa akin. Ang boses ni Maribel ay gumaralgal. Ang bawat salita ay punong-puno ng tunay na sakit na hindi kayang pekein ng kahit sinong aktor. Tumingin si Ricardo kay Maribel at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tila ba ang belo ng kasinungalingan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nabubutas. Ang mga mata ni Isay, ang lalim ng pighati nito, ang pamilyar na paraan ng kanyang pag-iyak, ay tila isang kidlat na tumama sa gunita ni Ricardo. Ang bawat alaala niya kay Maribel ay biglang nagsulputan na parang mga multo sa dilim. Ricardo, darling, huwag kang maniwala sa kanya. Drama lang yan ng mga kriminal. Sigaw ni Selena, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Security, kunin niyo na siya. Hanapin niyo ang dokumento. Ngunit itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay upang patigilin ang lahat. Lumapit siya kay Maribel, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang iniharap ang laket na nasa kanyang leeg. Ang laket na nakita ni Maribel sa lobby. Ang batang nasa larawang ito, paano mo nalaman na siya ang anak ko? Ang pabulong na tanong ni Ricardo ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Maribel. Napatitig si Maribel sa laket. Ang batang nasa larawan ay walang iba kundi si Angelo. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang petsang nakasulat sa likod nito. Isang petsa na nagpapatunay na alam ni Ricardo kung nasaan ang bata bago pa man ito mapunta sa ampunan. Dahil ako ang nagluwal sa kanya, Ricardo, ang bulong na yon ni Maribel ay tila isang pagsabog na nagpatahimik sa buong mundo. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang mukha. Inalis niya ang kanyang pusod, hinayaan ang kanyang buhok na lumaylay, at tinitigan si Ricardo ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng 5 taon ng pait, dusa at walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Maribel? Ang pangalang iyon ay lumabas mula sa mga labi ni Ricardo na tila isang huling hininga. Namilog ang mga mata ni Selena sa matinding kaba. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng isang bangkay na muling nabuhay upang maningil. Hindi! Hindi maaari! Patay na si Maribel sa bilangguan. Isa kang impostora. Kasabay ng matinding tensyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang tauhan ni Ricardo na hingal na hingal. Sir, ang bank manager po, tumatawag. May gusto raw po silang i-report tungkol sa illegal transfer na nangyari kaninang umaga mula sa inyong pamilyang account. Tumingin si Maribel kay Ricardo. Pagkatapos ay kay Selena na ngayon ay pilit na tumatakas patungo sa pinto. Ngunit bago pa makahakbang si Selena, mabilis na kinuha ni Maribel ang dokumento mula sa kanyang medyas at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Basahin mo ang katotohanan, Ricardo. Basahin mo kung sino ang tunay na traidor sa buhay mo. Ang boses ni Maribel ay naging matalas at malamig na tila isang espada. Naiwang tulala si Ricardo habang hawak ang bank record sa isang kamay at ang larawan ng ultrasound sa kabila. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na parusa para kay Selena at isang matamis na tagumpay para kay Maribel. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ricardo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa labas ng silid. Isang boses ang sumigaw. Ang bata! Ang batang dinala niyo rito? Nawawala. Angelo. Ang pangalang iyon ay tila isang mitya na muling nagpasiklab ng bagong panganib. Hindi maaari. Maribel, ikaw ba talaga yan? Ang boses ni Ricardo ay tila isang basag na plaka, nanginginig sa pagitan ng matinding pagkagimbal at hindi maipaliwanag na pagsisisi. Sa mga sandaling iyon, ang loob ng opisina ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa tunog ng mabilis na paghinga ni Selena na tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Nakatayo si Maribel sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila ba hindi kailanman nabali
Sa loob ng 5 taon ng pagdurusa, ang kanyang mga mata, na dati ay punong-puno ng luha, ay naging kasing talim na ngayon ng isang punyal na nakatutok sa lalamunan ng kanyang mga kaaway. Dahan-dahang binitawan ni Ricardo ang mga dokumentong hawak niya. Ang bawat piraso ng papel na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pagnanakaw ni Selena ay dahan-dahang lumipad sa sahig, tila mga puting bandila ng pagsuko. Naramdaman ni Ricardo ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat segundo ng kanyang nakaraan, kasama si Maribel, ay tila isang malakas na hampas sa kanyang katinoan. "Hayop ka, Selena!" Ang sigaw ni Ricardo ay tila isang dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong silid. Lahat ng ito, lahat ng paghihirap ni Maribel, ikaw ang may gawa. Ricardo, darling, makinig ka muna. Pinilit lang ako ng lalaking iyon. Siya ang utak ng lahat. Ang pilit na hikbi ni Selena ay wala ng bisa. Ang kanyang mga luha ay tila mga lason na wala nang mapaglalagyan. Biglang bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. Isang lalaking may magulo ang hitsura at amoy alak ang pumasok. Ang parehong lalaki na nakita ni Maribel sa karinderya. Hawak nito ang isang lumang notebook na punong-puno ng mga listahan ng mga transaksyon at mga utos ni Selena. "Wala nang bayaran, Selena. Sabi mo, kapag nakalaya na ang babaeng ito, tatapusin mo na ang usapan." Ang boses ng lalaki ay puno ng puot at desperasyon. "Sir Ricardo, ang asawa niyo. Siya ang nag-utos sa akin na itanim ang ebidensya sa warehouse 5 taon na. Ang nakalilipas, siya ang kumuha ng pera at pinalabas na si Ma'am Maribel ang kumuha. At hindi lang yon, pati ang bata. Siya ang nag-utos na itapon sa malayo." Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa puso ni Ricardo. Lumingon si Ricardo kay Selena. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Sa loob ng 5 taon, naging bulag siya. Pinatira niya sa kanyang bahay ang ahas na tumuklaw sa sarili niyang pamilya. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Selena ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang lakas ng sampal ay nagpadapa kay Selena sa sahig. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang labi ay nagsimulang mamula. Walang kahit anong salitang namutawi sa mga labi ni Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng puot na nararamdaman niya. Iyon ang sampal para sa bawat gabing umiyak si Maribel sa loob ng rehas. Iyon ang sampal para sa bawat patak ng gatas na hindi nakarating kay Angelo. "Lumayas ka sa harap ko, Selena. Wag na wag mo nang pakikialaman ng buhay namin. Isusumpa ko, mabubulok ka sa kulungan nang higit pa sa dinanas ni Maribel." Ang boses ni Ricardo ay puno ng lason. Ngunit hindi tumingin si Maribel sa naglulupasay na si Selena. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa tauhan na kanina pa sumisigaw tungkol sa nawawalang bata. Dahan-dahan niyang nilapitan ng lalaki. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Nasaan ang anak ko? Anong ibig mong sabihin na nawawala siya?" Ang bawat salita ni Maribel ay tila isang hibla ng buhay na dahan-dahang napuputol. "Ma'am, dinala po namin siya rito mula sa orphanage gaya ng utos ni Sir Ricardo kaninang umaga. Pero pagdating sa parking lot, may mga lalaking biglang humarang at kinuha ang bata. Isang itim na ban po ang gamit nila." Ang paliwanag ng tauhan ay tila isang malamig na tubig na nagpamanhid sa buong katawan ni Maribel. Napatingin si Maribel kay Selena. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babaeng nasa sahig sa kabila ng dugo sa kanyang labi. "Akala mo ba mananalo ka, Maribel? Kung hindi mapupunta sa akin ang lahat, walang makikinabang sa inyo. Hinding-hindi mo na makikita ang batang iyon." Naramdaman ni Maribel ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang bawat pader ng opisina ay tila umiikot sa kanyang paningin. Ang tagumpay na kanina ay nasa kanyang mga kamay na ay biglang naging isang bagong impyerno.
Sino ang mga taong kumuha kay Angelo? At may kinalaman ba ang nakaraan ni Selena na hindi pa nila alam? Sa gitna ng pagkakalantad ng katotohanan, isang mas malaking panganib ang nagbabanta sa kaisa-isang dahilan ng pananatiling buhay ni Maribel. Nakatitig si Maribel sa bintana. Pinapanood ang ulan na nagsisimulang pumatak sa kalsada. Ang kanyang puso ay tila muling pinipiga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Huli na ang lahat para sa iyong mga luha, Ricardo. Ang bawat patak niyan ay tila mga lason na lalong nagpapadiin sa sugat ng aking kaluluwa. Ang boses ni Maribel ay walang bahid ng galit, kundi isang uri ng pagod na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Nakatayo siya sa gitna ng opisina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid habang pinapanood si Ricardo na dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Ang makapangyarihang bilyonaryo, ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat, ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Durog, talunan, at lunod sa sariling pagsisisi. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa makintab na sahig ay tila isang malakas na hudyat ng pagbagsak ng isang kaharian ng kasinungalingan. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ang bawat patak na tumatama sa bintana ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa pait ng sandaling iyon. Ang amoy ng kape na nakalapag sa mesa ni Ricardo ay tila isang mantsa sa hangin, nagpapaalala sa isang buhay na punong-puno ng karangyaan, ngunit hungkag sa katotohanan. Maribel, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkabulag ko. Ang boses ni Ricardo ay gumaralgal, punong-puno ng hikbi, na tila ba ang kanyang dibdib ay sasabog sa bigat ng nararamdaman. Hahanapin ko si Angelo. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang buong buhay ko. Mahanap lang siya. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa bawat alaala ng kanilang 5 taon na pagkakahiwalay. Hinawakan ni Maribel ang baba ni Ricardo at pinatingala ito. Sa mga mata ni Ricardo, nakita niya ang isang taong nawawala sa sariling mundo. Ngunit sa puso ni Maribel, ang pinto ng kapatawaran ay nanatiling nakasara ng makapal na rehas ng bilangguan. Itama ang lahat? Ang mapait na tanong ni Maribel habang ang isang luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Maibabalik mo ba ang 5 taon na hindi ko nayakap ang anak ko? Maibabalik mo ba ang bawat gabing nilalamig ako sa selda habang ikaw ay natutulog sa piling ng babaeng sumira sa atin? Ang katotohanan, Ricardo, ay hindi mo kailanman mababayaran ang buhay na ninakaw mo sa akin. Inalis ni Maribel ang kanyang kamay at tinalikuran ang asawa. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita niya ang mga pulis na pilit na isinasakay si Selena sa sasakyan. Ang sigaw ni Selena mula sa malayo ay tila isang huling-huni ng isang ahas na tinalo ng sarili nitong lason. Kahit sa huling sandali, ang mga mata ni Selena ay puno pa rin ng puot. Tila ba nangangako ng isang huling ganti. Sir, ma'am, may balita na kami sa itim na van. Ang boses ng isang opisyal ng seguridad ang bumasag sa tensyon. Nakapark ito sa isang abandonadong bodega sa tabi ng rails ng tren. Ngunit may mga ulat na ang mga taong kumuha sa bata ay mga dating tauhan ni Selena na may malalaking utang sa kanya. Desperado sila at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding kaba na tila ba ang kanyang puso ay ititigil ang pagtibok. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa takot para sa kanyang anak. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto, hindi na pinansin ang pagod o ang nanghihinang katawan. Sasama ako, ang matapang na sabi ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon ng isang ina. Hindi ko hahayaang saktan nila ang anak ko nang dahil sa inyo. Mabilis na tumayo si Ricardo
at sumunod sa kanya. Sumakay sila sa isang sasakyan na humaharurot sa gitna ng baha at dilim. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan sa pagitan ni Maribel at Ricardo ay tila isang malawak na dagat na walang hangganan. Walang kahit anong salitang kayang pumuno sa puwang na ginawa ng 5 taon. Isang maliit na sapatos ni Angelo, ang kaisa-isang bagay na nahulog sa parking lot kanina, ay hawak-hawak ni Maribel sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang tela nito. Tila ba doon niya kinukuha ang huling lakas na mayroon siya? Isang sandali kung saan ang lahat ng puot ay panandaliang nawala, napalitan ng wagas na pagmamahal ng isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak. Nakarating sila sa abandonadong bodega. Ang paligid ay madilim at tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yari sa yero ang naririnig. Ang bawat hakbang nila sa putikan ay tila isang paglapit sa bingit ng kamatayan. Biglang isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig mula sa loob ng bodega. At kasunod nito, ang isang mahinang iyak. Isang iyak na pamilyar sa pandinig ni Maribel. Angelo. Ang sigaw ni Maribel ay napuno ng takot at pag-asa. Ngunit bago sila makalapit, isang anino ang lumabas mula sa dilim. Hawak ang isang matalim na bagay na nakatutok sa leeg ng bata. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi nyo na makikita ang batang ito. Napatigil si Maribel. Ang kanyang mundo ay tila muling huminto sa pag-ikot. Nakita niya si Angelo. Maliit, nanginginig, at puno ng takot ang mga mata. Ang bata ay tumingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo nang walang anumang harang. Mama, ang pabulong na tawag ni Angelo ay tila isang himala na nagpabagsak sa lahat ng kuta ng katatagan ni Maribel. Paano maililigtas ni Maribel ang kanyang anak mula sa kamay ng isang desperadong kriminal nang hindi nasasaktan ng bata? At ano ang gagawin ni Ricardo upang patunayan na karapat-dapat pa siyang tawaging ama sa gitna ng panganib na ito? Nakatayo si Maribel sa gitna ng ulan at dilim. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas, habang ang kanyang puso ay nagdarasal ng isang huling pagkakataon upang yakapin ang kanyang anak. Mama, ang salitang iyon na 5 taong hinintay ni Maribel na marinig ay tila isang banal na himig na nagpabagsak sa lahat ng pader ng kanyang katatagan. Sa loob ng madilim at abandonadong bodega, kung saan ang amoy ng kalawang at luma na kahoy ay nanunuot sa bawat hininga, ang boses ni Angelo ay tila isang maliit na kislap ng liwanag. Nakita ni Maribel ang kanyang anak, ang munting batang lalaki na may mga matang puno ng takot, nanginginig sa ilalim ng talim ng kutsilyong hawak ng isang desperadong lalaki. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa butas-butas na bubong ay tila isang mabilis na tibok ng puso, nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kanilang buhay. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang lakas ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa paningin ni Angelo. Pilit na ipinaparating ang isang mensahe ng katiyakan sa gitna ng panganib. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Ang boses ni Maribel ay naging mababa at matalim. Tila isang kumpas ng latigo na tumama sa katahimikan. Ako ang kailangan niyo, hindi ba? Pakawalan mo ang bata at gawin niyo sa akin ang lahat ng gusto niyo. Pero pakiusap, huwag ang anak ko. Sa likuran niya, naramdaman ni Maribel ang paggalaw ni Ricardo. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang protektor ay ngayon ay punong-puno ng pighati at pagsisisi. Humakbang si Ricardo sa harap ni Maribel. Inilalagay ang sarili sa pagitan ng panganib at ng kanyang pamilya. Ibibigay ko ang lahat ng pera na gusto nyo,
Ang pagsusumamo ni Ricardo ay gumaralgal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa talim na malapit sa leeg ni Angelo. Ibibigay ko ang kumpanya, ang lahat ng ari-arian ko. Basta bitawan niyo lang ang anak ko. Ako na lang ang kunin niyo. Ako ang may kasalanan ng niyang lahat ng ito, hindi ang bata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kidnapper. Masyado nang huli para sa bayaran, Ricardo. Sinira ni Selena ang buhay namin. At ngayon, sisirain ko rin ang pinakamahalagang bagay sa inyo. Sa isang iglap, habang ang atensyon ng lalaki ay nasa kay Ricardo, mabilis na kumilos ang mga pulis mula sa kabilang bahagi ng bodega. Ang tunog ng pagbasag ng mga salamin at ang mabilis na yabag ng mga paa sa basang semento ay tila isang malakas na pagsabog ng kaguluhan. Sa gitna ng gulo, marahas na itinulak ng lalaki si Angelo at sinubukang tumakas. Ngunit bago pa man ito makalayo, ay agad siyang nadakip ng mga awtoridad. Hindi na nag-isip pa si Maribel. Tumakbo siya patungo kay Angelo at sinalubong ang bata sa isang mahigpit na yakap. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Maribel ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang bango ng buhok nito na hinaluan ng amoy ng ulan at ang maliliit na bisig na pilit na yumayakap pabalik sa kanya. Ang bawat hikbi ni Angelo sa kanyang balikat ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Nandito na si Mama, Angelo. Hindi ka naiiwan ni Mama. Bulong ni Maribel habang ang kanyang mga luha ay walang tigil na dumadaloy, nababasa ang manipis na sando ng bata. Isang sandali kung saan ang lahat ng pait ng nakaraan ay natunaw sa init ng kanilang muling pagkikita. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang mahinang daing ni Ricardo mula sa likuran. Nakita niyang nakaluhod ang asawa sa putikan. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Nakita ni Ricardo ang yakap na yon, ang yakap na alam niyang hindi siya kabilang. Siya ang dahilan ng lahat ng sakit na ito at ang makitang ligtas ang kanyang anak sa bisig ng asawang kanyang ipinagkanulo ay isang uri ng parusa na mas matindi pa sa kamatayan. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang ligtas na silid sa ospital, ang katahimikan ay muling naghari. Nakatulog na si Angelo sa malambot na kama. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa laylayan ng damit ni Maribel. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Hawak ang isang maliit na kahon na kulay itim. Maribel! Pabulong na tawag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga. Nahanap ko ito sa lumang bodega ng ating bahay, sa gitna ng mga gamit na ipinatapon ni Selena. Ito ang singsing na ibinigay ko sa iyo nung araw na nangako akong mamahalin kita hanggang sa dulo. Inilapag ni Ricardo ang singsing sa gilid ng mesa. Ang ginto nito ay may kaunting dumi, ngunit ang ningning ay naroon pa rin. Tila isang simbolo ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy ngunit nananatiling buo. Alam kong hindi sapat ang singsing na ito para pawiin ang lahat, pero pakiusap, hayaan mo akong bumawi. Kahit hindi mo na ako tanggapin bilang asawa, hayaan mo akong maging ama kay Angelo. Hayaan mo akong protektahan kayo, kahit mula sa malayo. Tiningnan ni Maribel ang singsing, pagkatapos ay tiningnan niya ang payapang mukha ni Angelo. Naramdaman niya ang bigat ng pagpapatawad na tila isang malaking bato na kailangang iangat. Ang sugat ay malalim at ang mga taong nawala ay hindi na maibabalik. Ang pagpapatawad ay hindi parang isang switch na pwedeng buksan o isara. Ricardo, ang boses ni Maribel ay puno ng pagninilay. Maraming bagay ang nasira na hindi na kayang ayusin ng kahit anong ginto. Pero para kay Angelo, susubukan kong huwag nang lumingon sa pait. Isang matinding pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Ricardo, ngunit agad din itong napawi nang tumayo si Maribel at dahan-dahang kinuha ang singsing, ngunit hindi ito isinuot sa kanyang daliri. Inilagay niya ito sa loob ng locket na hawak niya kanina, ang locket na naglalaman ng larawan ni Angelo. Magpahinga na tayo, Ricardo.
Mahaba pa ang gabi at mas mahaba pa ang landas na kailangan nating lakarin para mahanap ang tunay na kapayapaan. Ang huling sabi ni Maribel bago niya muling itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang natutulog na anak. Ngunit sa gitna ng kanilang paghilom, isang hindi inaasahang tawag mula sa istasyon ng pulis ang dumating. Ang balitang hatid nito ay tila isang huling twist ng tadhana na hindi nila inaasahan tungkol kay Selena at sa totoong dahilan kung bakit nawawala ang kapatid ni Maribel na si Elena. Ang bawat liwayway ay isang paalala na ang dilim, gaano man ito kahaba, ay laging may katapusan. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga plastik na upuan ng bagong bukas na maliit na karinderya ni Maribel ay tila isang banal na basbas. Ang amoy ng bagong lutong adobo at mainit na kanin ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang amoy na nagpapaalala ng buhay, pag-asa at bagong simula. Wala na ang amoy ng kalawang ng rehas, wala na ang amoy ng luma at basang semento ng selda. Ang bawat kagamitan sa kanyang maliit na negosyo ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap at ang tulong ng iilang taong na natiling tapat sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang babaeng payat, ngunit may ngiti sa mga labi. Si Elena. Ang kanyang kapatid, na 5 taong nawala, ay muling nahanap sa isang liblib na probinsya kung saan siya itinago ni Selena sa ilalim ng pagbabanta. Ang kanilang muling pagkikita ay tila isang tagpo sa langit. Walang tigil na yakap at mga luhang hindi na paitang hatid, kundi wagas na kagalakan. Ate, salamat sa hindi pagsuko. Bulong ni Elena habang tinutulungan si Maribel sa pag-aayos ng mga plato. Ang bawat haplos nila sa isa't isa ay tila isang pagpapatunay na buo na muli ang kanilang pamilya. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita ni Maribel si Ricardo. Hindi na ito ang lalaking mayabang at nakaupo sa mataas na opisina. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong. Bit-bit ang isang bagong bag para kay Angelo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at paggalang. Simula nang maibalik si Elena at mabilanggo si Selena sa lahat ng kanyang mga krimen, si Ricardo ay nanatiling nasa tabi nila, hindi bilang isang asawa na nag-uutos, kundi bilang isang aninong handang magsilbi at bumawi. Maribel, heto ang mga gamit na kailangan ni Angelo para sa kanyang unang araw sa eskwelahan. Ang boses ni Ricardo ay mahinahon, walang bahid ng pagmamataas. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang babaeng hindi na niya pagmamay-ari, kundi isang babaeng malaya at ganap na ang pagkatao. Salamat, Ricardo. Matutuwa si Angelo kapag nakita niya ito. Sagot ni Maribel nang may isang munting na ngiti. Ang pait na dating nanunuot sa kanyang lalamunan ay dahan-dahan nang natutunaw, napapalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang tunay na pagpapatawad lamang ang makakapagbigay. Biglang tumakbo si Angelo palabas mula sa loob ng tindahan. Ang bata ay mukhang malusog na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Papa, tingnan mo ang iginuhit ko, sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang larawan ng 3 taong magkakasama sa ilalim ng isang malaking puno. Naramdaman ni Maribel ang pagkirot ng kanyang puso, ngunit ito ay isang masarap na kirot. Ang makitang tinatawag ni Angelo, si Ricardo na papa, ay isang patunay na ang bata ay hindi dapat magdusa sa pagkakamali ng mga matatanda. Lumapit si Ricardo at binuhat ang anak, isang yakap na tila ba ayaw na niyang pakawalan habang buhay. Maribel, alam kong mahaba pa ang landas, pero sana, balang araw, payagan mo akong muling maging bahagi ng larawang iginuhit ng anak natin. Ang pabulong na sabi ni Ricardo habang nakatingin kay Maribel. Hindi sumagot si Maribel ng direkta. Sa halip,
Kinuha niya ang isang mangkok ng mainit na sopas at inialay ito kay Ricardo. Isang simpleng kilos, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang malaking hakbang patungo sa isang kinabukasang hindi na nakagapos sa pait ng kahapon. Kumain muna kayo ni Angelo. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa eskwelahan niya, ang sabi ni Maribel. Habang pinapanood niya ang mag-ama na masayang nag-uusap sa isa sa mga mesa, tiningnan ni Maribel ang kanyang mga kamay. Ang mga sugat at kalyo ay nandoon pa rin, ngunit ang mga ito ay hindi na mga bakas ng dusa, kundi mga medalya ng kanyang tagumpay. Ang bawat paghihirap na dinanas niya sa loob ng 5 taon ay naging mga pundasyon ng isang mas matatag na Maribel sa ilalim ng malawak na langit, habang ang tunog ng tawanan ni Angelo ay humahalo sa ingay ng gumigising na lungsod. Naramdaman ni Maribel ang isang tunay na kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot, kundi ang pagpili na hindi na maging biktima ng nakaraan. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang landas na puno ng pag-asa kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang tanikala, kundi isang pakpak na magdadala sa kanila sa isang mas maliwanag na bukas. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at sa wakas, ang katotohanan ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Isabel, heto na ang sulat na ipinangako ko sa inyo noong araw na lumabas ako sa gate ng correctional. Ngayon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa labas ng aking maliit na tindahan, masasabi ko na sa wakas na hanap ko na ang kapayapaang akala ko ay nanakaw na sa akin habang buhay. Ang bawat salita na isinusulat ni Maribel sa papel ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabuo na. Ang hangin ng hapon ay humahalik sa kanyang balat, malamig at sariwa, malayo sa malansang amoy ng rehas na pilit niyang kinalimutan. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang mundo ay naging isang madilim na silid, ngunit ngayon, ang bawat sulok ng kanyang buhay ay napupuno na ng liwanag. Nahanap na ang katarungan. Si Selena ay nahaharap na sa habambuhay na pagkabilanggo, hindi lamang dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa pagdukot kay Angelo at sa pagtatago kay Elena. Ang kumpanya ni Ricardo ay dahan-dahan nang bumabangon mula sa mga anomalya. Ngunit ang pinakamahalagang pagbangon ay ang nangyayari sa loob ng kanilang mga puso. Tinanong ko ang aking sarili, napatawad ko na ba si Ricardo? Ang pagpapatawad, natutunan ko, ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahabang paglalakbay na puno ng lumbay at pag-aalinlangan. Napatawad ko siya hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa aking pagtulog. Ngayon, si Ricardo ay isang kaibigan, isang ama na nagsisikap bumawi, at isang anino na laging handang tumulong. Hindi na kami ang mag-asawang dati ay puno ng bulag na pag-ibig. Kami ngayon ay 2 taong muling nagkakakilala sa gitna ng mga sugat na naghilom na. Nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Oo, nakikita ko ito sa tuwing nakikipaglaro si Angelo sa kanyang mga bagong kaibigan. Nakikita ko ito sa tuwing nagluluto kami ni Elena ng hapunan nang walang takot na may kukuha sa kanya sa gitna ng gabi. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang bukas nang walang daladalang pait mula sa kahapon. Ang aral na iiwan ko sa mga makikinig sa aking kwento ay simple lamang. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Kaya nitong tibagin ang mga rehas ng bakal, kaya nitong tawirin ang dagat ng kasinungalingan, at kaya nitong magpatawad sa kabila ng pinakamasakit na pagtataksil. Ang katotohanan ay tila sikat ng araw. Maaari itong matakpan ng ulap sa loob ng mahabang panahon, ngunit hinding-hindi ito mapapatay ng dilim. Mama, tara na po. Uuwiin na tayo. Ang tawag ni Angelo mula sa labas ng tindahan. Nakatayo siya sa tabi ni Ricardo
na hawak ang kanyang maliit na bag. Isinara ni Maribel ang kanyang notebook at tumayo. Isinuot niya ang kanyang locket na naglalaman ng larawan nilang tatlo. Hindi bilang pangako ng muling pagbabalik sa nakaraan, kundi bilang simbolo ng isang bagong simula. Naglakad siya patungo sa kanila. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagtapos sa isang madilim na kabanata at pagbubukas ng isang aklat na puno ng pag-asa. Ang bawat pighati ay may hangganan. Ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti. At sa huli, ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay siyang mananatiling pinakamatatag at pinakamalinaw na ginto sa lahat. Nakalayo na ang kanilang sasakyan habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula kahel patungong asul. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay isa ng duyan ng kapayapaan.